Nandiyan din tayo nung nakaraan sa bahay ni Kong Pulong. Nagbantay din tayo diyan sa bahay ni Kong Pulong, hindi ba? O pagbantay natin diyan sa bahay ni Kong Pulong, mga bossing, talagang matindi. O ang daming mga nagvo-volunteer. Nagvolunteer yung mga tao, nagbabantay araw-araw, nagdadala sila ng mga pagkain, nagkakainan sila doon kasi ayaw nila na naniniwala sila na pag pinasok yung bahay na yan, magtatanim sila ng ebidensya. Pag nagtanim sila ng ebidensya, magtanim ka lang ng isang granada diyan eh. Kung kanino nakapangalan yung property na yung magtanim ka ng isang granada, ano na yan, no bail yan. O nakita ninyo yung nangyari doon sa property ni Kong Tebis, biglang nakakita sila ng IED. Di ba? Bawal na bawal yun o no bail yun. O kita nyo naman yung ginawa nila sa property ni Tebis, yung mga camera pinaglilihis nila. O tapos biglang naghukay sila. Alam nila kung nasaan, sa laki ng lupain na alam nila kung nasaan yung mahuhukay nila na mga sunog na na papeles, mga baril. Kung maniniwala ka ba dyan? Di ba? Illegal. So ganun ang gusto nilang gawin. Ganyan din ang gusto nilang gawin sa KOJC. Balita ko nga, maghahanap daw sila dyan ng laboratorio ng droga. Ano ba yan? Paano magkakaroon ng laboratorio ng droga? Simbahan yan. Ang tagal namin nagpaikot-ikot dyan. Hindi lang kami, pati pulis nagpaikot-ikot dyan. Wala silang nakita kahit isang piraso ng bala. Kahit isang piraso ng palara. Wala silang nakita dyan. Ni sigarilyo nga, wala dyan eh. Bawal nga manigarilyo dyan. Nagyoyosi dyan yung mga hayop na mga PNP dati. Dura pa ng dura. Diyan sa loob ng mga compounds at properties ng KOJC, bawal dumura. Bawal nga dumura, bawal manigarilyo. Anak ng tinapay, magkakaroon pa sila ng laboratorio dyan. Katarantaduhang malala yan. May bali-balita noon na noong after nung 16 days na wala na sila dyan, gusto daw nilang bumalik para magtanim ng magtanim ng mga ebidensya. Sabi nung mga dating mga pulis na wala na yata ngayon dito, hindi pwede, ang tagal natin dyan tapos biglang makakahanap. Pwede ba yun? 16 days tayo nandiyan dyan, paikot-ikot, may mga video yung mga vlogger, may mga video 24 oras na CCTV dyan. Diyan na tayo natutulog, diyan na tayo nakatira, naliligo, tumatai, umiihi, diyan na tapos biglang makakahanap bigla ng mga kung ano-ano sa compound na yan. Katarantaduan yan, tinanim yan pagka ganyan. O diyan din kay Kong Pulong, ganyan din daw yung plano nila. Yun yung mga naririnig natin ha. And diyan sa Kingdom of Jesus Christ, ganun din. Yun din ang plano nila, kaya nga ang higpit ng KOJC nun, lahat ng pumapasok ng mga polis, tinitingnan nila yung mga gamit kasi mahirap talaga, bigla kang maglagay dyan ng 1 kilong shabu, diyari na. O kaya ganun kahigpit nung 16-day siege. And again 16 days na nandiyan yung mga polis, wala ni isang member ang lumapit sa kanila at nagsumbong na minumolestya sila, kinukulong sila, kinakalbo sila, nilalatigo sila, pinahihirapan sila, pinipilit sila. Walang ganun for 1 whole month. 16 days na nandiyan sila sa loob. Tapos ilang buwan na nagja-jogging sila sa labas. Wala silang ganung nakita. Kaya hindi ko maintindihan bakit i-ocular pa diyan kay Kong Pulong at saka sa mga properties ng mga Duterte. Bakit papasukin yung mga properties? Ano bang kaso? May kaso ba? O ano yan? Para malihis na naman yung issue sa flood control scandal. Para malihis yung issue ng ng pagnanakaw ng mga taga-gobyerno. May mga sinasabi, may mga sakit daw. Yung mga namumuno ngayon. O kung totoong may sakit, magbago ka na. May sakit ka na, malapit ka na mamatay, tas ang sama-sama pa ng ugali mo. Ang problema sa inyo, mga ganid kayo masyado eh. Mga hudas kayo. So yan lang yung gusto nating sabihin mga bossing. Mag-ingat-ingat ang lahat at maging bukas ang ating mga mata. Hindi natin problema dito yung KOJC. Ang KOJC hindi yan ang problema ng Pilipinas. Ang mga Duterte hindi problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas mga bossing, yung malawakang korupsyon. Ang problema ng Pilipinas mga bossing, yung flood control project scandal, mga ghost projects na pinagagawa nila, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas ngayon. Ang problema ng Pilipinas ngayon yung mga magnanakaw na mga sa gobyerno. Ang problema ng Pilipinas ngayon, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, bigas, food security, lumalalang crime, peace and order, at saka yung pagmahal ng langis at yung sa mga susunod na panahon dahil dito sa walang humpay na gera na ito ni Donald Trump visit na ito, yung gera na yan dyan sa Middle East na yan, na ginagawa nila, yan ang problemang malala na dapat nating paghandaan. O hindi ba yan yung wala pa naman programa ang gobyerno para sa mga Pilipino. Wala pa naman silang plano para sa mga Pilipino tapos may ganito pang krisis na nagaganap. Nakakatakot yan. Yun ang dapat nating tutukan. Hindi problema ng Pilipinas. Kahit sabi ko nga sa inyo, nakulong na si Pastor, nakulong na si Pangulong Duterte. Ano nangyari sa Pilipinas? Umunlad ba Pilipinas?
O kung mai-impeach si VP Sara, uunlad ba Pilipinas? O kung itong mga properties ng KOJC ma-sequester ng illegal, uunlad ba Pilipinas? Kayo ba na mga bashers ng simbahan na yan, makikinabang ba kayo? Kapag ginawa nila yan na nagtagumpay sila sa pangdidemonyo nila dyan sa simbahan na yan, giginawa ba buhay mo? Pag nakulong ba si Inday, giginawa buhay mo? Pag hindi na nakatakbo si Inday sa 2028 dahil sa impeachment, giginawa buhay mo? Kapag may nakita silang something dyan sa bahay ni Pulong, giginawa buhay mo? O bakit ko sinasabi? Boss Dada, paglabag sa batas. Wala ngang paglabag sa batas eh. Wala namang problema kung lumabag sa batas. Kung ang simbahan ng KOJC lumabag sa batas, di usigin sila, sampahan sila ng kaso. May kaso na, hinaharap na nila eh. Kung ang mga Duterte may mga kaso, di sampahan nyo na, kung may mga ginawang kasalanan, sampahan nyo ng kaso. Hindi yung puro ganyan, puro pang pananakot ang ginagawa nyo. Puro illegal eh. Malapit na matapos ang administrasyon na ito. This administration is as good as 2026 na lang. Oo, pagtapos itong 2026, this government is over. Lahat na ng mga Pilipino maghihintay na yan para sa 2028 election at lahat ng mga politiko babaliktad na lahat yan. O kaya let us all survive this 2026 because if we can survive this maprotektahan natin ang Duterte, maprotektahan natin ang KOJC, maprotektahan natin si Inday Sara, sigurado tayo na makakabalik tayong lahat. We will go back to yung glory days na ibinigay sa atin ni Pangulong Duterte. Yun lang, this vlog is all about that. Walang mga masyadong balita ngayon. Dahil linggo ng pagkabuhay na medyo nagpahinga ang balita. Pero tayo hindi tayo mawawalan ng boses. Talagang itutuloy-tuloy natin to. Paulit-ulit natin tong sasabihin sa inyo para maging parang tumato sa mga utak natin. So nandito tayo ngayon, nag-iikot tayo ngayon, pinupuntahan natin, pumupunta tayo kay Kong Pulong, pumupunta tayo sa KOJC, nagmamasid tayo dahil talagang gusto ko maging ready ako hanggat nandito ako, gagamitin ko yung aking advokasya para bantayan yung mga gagawin nilang kabulastugan. May mga nag-iikot-ikot dyan, nagpapalipad ng mga drone. Diba? Tayo lahat magbabantay tayo, hindi tayo papayag na babuyin pa nilang muli ang Pilipinas. Hindi tayo papayag na babuyin nila ulit ang KOJC. Binaboy na nila ng mahabang panahon yan eh. Binaboy na nila ng ilang taon yang KOJC. Hindi tayo papayag. Kailangan bilang Pilipino, tumayo tayo. Hindi tayo basta mananay porket di natin simbahan, hindi na natin pakikialaman. Hindi yun. Lahat Pilipino yan, mga nasa Pilipinas yan. At paglabag sa batas ng konstitusyon ng Pilipinas ang ginagawa nila. Kaya hindi tayo dapat papayag, okay? Tayo papayag. Walang hiya kayo. Maayos yung mga yan. Sabi ko sa inyo, pumunta ako dun sa distrito ni Pulong Duterte hindi pala Kalinan. Diyan sa may Talomo. Yung ano ba yung barangay na yan? Diyan sa Talomo. Nagpunta ako dyan, ang ganda ng distrito na yan ni Kong Pulong. Ang lalaki ng kalsada, ang liwanag. Tapos ang ganda ng barangay hall nila, basketball court nila, may sarili silang bumbero. Walang korupsyon. Pumunta kayo dyan sa mga congressman na may ingay ngayon. O pumunta kayo kay Luis Ro, tingnan nyo kung anong meron sa Batangas sa kanyang distrito. Tingnan ninyo, ikumpara ninyo sa distrito ni Pulong Duterte. Hanap ng proyekto ni Pulong Duterte, pumunta kayo sa distrito niya. Dyan sa Talomo. Sa barangay, ano ba yan? Dyan sa barangay niya, tingnan ninyo, mahihiya kayo sa mga sarili ninyo. Para silang syudad. Yung kanilang barangay halls dyan, parang mga city hall. Mahihiya kayo sa mga sarili ninyo. Kanya nyo sila gustong patigilin sa pagsisilbi sa bayan. Kasi na-i-expose kayo. Mga magnanakaw kasi kayo, yung mga distrito ninyo, bulok. Distrito ni Luis Ro, bulok. Distrito ni Chua, bulok. Distrito ni Zamora, bulok. Kundi lang yung distrito ni Zamora eh. Nasa Metro Manila eh. Tingnan mo San Juan, ang gulo-gulo San Juan, dumi-dumi din dyan. Yung mga distrito ng yung distrito ni JJ Suarez, bulok. Sino pa yung distrito ni sino ba yan? Gutierrez ba yan? Ni Ortega sa La Union, bulok. Putsangin nyo. Ikumpara nyo dito sa mga distrito ng mga Duterte dito, mapapahiya kayo. Sa distrito ni Omar, punta kayo. Sa distrito ni Kong Pulong, punta kayo. Punta kayo dito sa Davao City kay Mayor Baste. Tingnan ninyo, mapapahiya kayo. Nag-ikot-ikot ako dito, drive ako ng drive. Sabi ko, okay talaga dito sa Davao City. Model city talaga ang Davao City. Kaya nga, tayo proud na nandito tayo ngayon. Hindi ba? Ganyan lang, kwentuhan lang malupit. At alam nyo ba mga bossing ha? Alam nyo ba na 20, hindi pa, mamaya na pala yan. Yung mga away-awayan dyan ha, yung ang awayan ni Topacio at saka ni Guanzon.
Tigil nyo na yan ha. Wag na yan. Okay na yan. Basta naglabasan na kayo ng sama ng loob, wag na lang kayo magpansinan. No? Kung gusto ni Guanzon na mag-Duterte, may karapatan siya. Kung gusto naman ni Topacio na protekta ng mga Duterte, may karapatan din siya. O wag na lang kayong wag na lang kayong makisali. O tayong mga banateros, mga DDS, wag na lang tayo makisali sa away nila. O importante na mas marami tayo. Importante na maliwanagan yung mga dating mga makikita ng mga utak. So pabayaan na natin yung away nila maging kanila na lang yan. Ariin nila, iuwi nila sa bahay nila. Gusto nila itabi nila sa pagtulog nila. Hanggang sa panaginip nila yung away nila, gusto nila ituloy nila. Wag na lang tayong madamay at wag na lang tayong idamay ng mga supporter ng mga Duterte. Because again, hindi po tayo ang bida rito. Ang bida rito yung bayang Pilipinas at naniniwala tayong lahat na ang susi para ang bayang Pilipinas ay umunlad muli ay dahil yan sa mga Duterte. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.